Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 22, 2025. Patuloy nga pong umiiral sa ating bansa yung Northeast Monsoon, Shearline, ITZZ o yung Intertropical Convergence Zone at yung Easterlies. Kung mapapansin natin, apat nga po na weather system ang nakaka-apekto sa ating bansa. At meron nga po tayong mga cloud cluster na nandito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible nga po ngayong araw or bukas ng umaga ay mag-develop na po yan bilang isang low pressure area. At ayun nga po sa ating European Center sa Advanced Weather Forecast ay mataas ang potential na posible po itong maging bagyo at ito po ay makaka-apekto sa ating bansa. Sa ngayon nga po, apektado ng shearline ng Apayao, Kalinga, Cagayan, Isabela, Quirino, and Nueva Vizcaya. Habang yung ITZZ naman o yung Intertropical Convergence Zone, apektado po niyan ang Caraga, Northern Mindanao, at Davao Region and Palawan at natitirang bahagi ng Mindanao. Habang yung Northeast Monsoon naman, apektado po niyan yung Batanes, at natitirang bahagi ng Cordillera at apektado din po niyan ang Ilocos Region. Habang yung Easterlies naman, apektado naman po ang Quezon at ang Aurora, ganun din po ang Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa. So expected nga po natin yung mga biglaang pagbuhos na mahina at katamtamang pag-ulan. Sa may parte naman po ng apektado ng ITCC, asahan naman natin yung mga biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan lalo po pagdating ng hapon at sa gabi. Dumako na nga po tayo sa ating Advanced Weather Forecast. Dito po sa ating Advanced Weather Forecast, bukas nga po, November 23, so expected nga natin mabubuo na itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng November 24, yan po ay nasa eastern section ng Mindanao. At pagdating nga po ng November 25, as low pressure area, tatawid po yan sa parte ng Mindanao. At posible nga po, dito na yan sa may karagatan ng coastal water ng parte ng Rojas ay ito po ay mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng November 26, yan po ay bahagyang lalakas pa at sa parte na po yan ng Palawan. Pagdating naman po ng November 27, so mas lalakas pa po yan habang nasa parte pa ng West Philippine Sea. At pagdating po ng November 28, almost stationary yung magiging posisyon nitong posibleng bagyo. At by November 29, ito po ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng November 30, ito po ay posibleng tumama na dito nga po sa parte ng Vietnam. Then pagtapos naman po by December 1, unang-unang araw ng Disyembre, ay patuloy nga po nakaka-apekto pa rin sa ating bansa itong shearline at yung malakas na amihan. At magkakaroon naman po tayo ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng December 2, tuloy-tuloy po makakaranas ng pagulan ng Bicol Region, Mindoro Provinces, Palawan at ilang bahagi ng Visayas dahil po yan sa shearline. By December 3, ganun pa rin po yung ating magiging senaryo at may posibleng low pressure area nga na isa nga po sa magiging main factor na magdadagdag ng mga pagulan. By December 5, expected natin tuloy-tuloy pa rin makakaranas tayo ng pagulan dahil nga po sa shearline. Ito naman pong low pressure area na ating posibleng i-monitor dito nga po na makaka-apekto sa parte ng Mindanao at ng Visayas hanggang sa parte ng Palawan. Possible nga po bago yan dumaan o tumama sa may parte ng Mindanao, posible po mag-develop po yan bilang isang tropical depression or
pagdaan po niyan, dito na yan sa may parte ng Visayas, magde-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo, at ito po ay lalakas kapag nandito na sa parte ng West Philippine Sea. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Kaya mag-ingat din po agad yung ating mga kababayan na posibleng daanan nitong posibleng bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.